So yun po guys, ayan, magandang araw po ulit sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin. So mula po ito sa vlog ni Krishna. Nung bumalik nga po sila doon sa bukid or sa sakahan po ng kanyang pamilya, ng kanyang mga magulang. Kung saan nga po is talagang napakaganda po talaga ng view po. Kumbaga yung pagpunta po nila doon is napakahirap. Sakripisyo yung ginagawa nila, especially ni Krishna. Nakakapagod, delikado pa. Pero pagdating naman sa taas, talagang very satisfying naman po is talagang nakakatanggal po ng pagod kasi nga po sa sobrang ganda talaga ng surroundings po, ng view po doon. At mas lalong nagpaganda po sa view po doon is si Krishna, kasi alam naman po natin kung gaano po kaganda si Krishna. At the same time, yung kasipagan po niya, yung hindi maarte, basta lahat po ng mga katangian ni Krishna ay sobrang nagpapaganda po lalo sa view po doon. Diba, doon sa vlog po na iyon is kahit sobrang init is talagang tumulong si Krishna sa paglilinis po doon sa kanilang, parang maisan po yata yon, yung kinahig po nila yung yung mga patay na po na damo or mga puno ng mais po doon. So nakakatawa lamang po kasi talagang napakasipag pa din po talaga ni Krishna hanggang ngayon. At talagang hindi po alintana sa kanya yung yung napakainit, yung napakabigat na trabaho, nakakapagod na pagpupunta doon, paglalakad, pag-akyat sa bundok. So hindi po yun alintana sa kanya, kasi ang importante po sa kanya isang makatulong talaga sa kanyang pamilya. At talagang nakaka-amaze lamang, no, kasi yung yung ating Panginoon talaga is talagang napaka po niya, napaka amazing, napaka powerful, kasi nagawa po niya ang ganitong mga bagay. Bundok na may napakagandang tanawin, napakagandang scenery na talagang nakakaalis ng pagod. Although nakakapagod din naman talaga sa pagpunta po doon kasi napakalayo, di ba? Pero pagdating naman sa tuktok is yun nga, inuulit ko, very satisfying naman po, very amazing kasi napakaganda, napakaliwalas tignan. Although mainit, pero alam kong malamig po yung hangin doon kasi nasa taas po sila, di ba? Kaya tsaka ang dami din po nilang mga pananim. Mas na-amaze po ako dun sa pananim po nila na talong daw po yun, na parang kalabasa na maliit, di ba? Kasi usually sa talong, di ba, is pahaba yung talong, parang pa-oblong. Pero yung talong po nila doon is maliit po siya, na para siyang kalabasa na maliit. So nakaka-amaze lamang po na makita ng ganoong pananim. At napakasipag din po ng kanyang mga magulang, kasi sa kabila nga po ng napakalayo nitong nilang sakahan, napakahirap akyatin, is talagang nagsisikap po sila, nagtitiis po sila, nagsasakripisyo po sila sa pagpunta doon para makapagtanim po, at kikita rin po sila ng kahit kaunti para panggamit o magamit nga po nila sa mga pangangailangan nga po nila. Although sinasabi ni Krishna na wag na silang umakyat doon kasi siya na nga po ang bahala sa lahat, pero sa mga kasi sa mga katulad po kasi nila na nasanay na nga po sa mga ganitong gawain is parang mahirap na rin po sa kanila na huminto or tigilan ang ganitong gawain, kasi ito na nga po ang nakasanayan nga po nila. Usually sa mga katutubo, di ba, ganito yung kanilang ginagawa. Kasi ito po yung nakasanayan nila mula noon pa man. So kumbaga para sa kanila kasi siguro, kapag titigil po sila sa pagtatrabaho, kapag magpapahinga sila, parang mas magkakasakit po sila kapag hindi sila gagalaw. Kasi nasanay po ang kanilang katawan na gumagalaw, magtatrabaho, di ba? Kaya nakakatawa lamang din po ang kasipagan po nila. At yung kasipagan siguro ni Krishna is talagang namana po niya sa kanyang mga magulang, kasi napakasipag po talaga ng kanyang mga magulang. At yun nga, hindi maarte kahit mainit, di ba? Pero marami po mga nag-aalala kay Krishna, dapat daw magbota si Krishna sa pagpunta po doon, or silang lahat dapat magbota sila, kasi nga po baka may ahas daw po, may king cobra or banakon sa Bisaya, kasi yun nga, kagubatan nga po, damuhan, di ba? So talagang possible na may ahas talaga. So marami po yung mga nag-aalala na dapat daw si Krishna magbota siya para safe nga po. So ipag-pray po natin na makabili po sila ng bota, pero talagang siguro nasanay na din po sila na walang bota, kasi sa tinagatagal na po nilang nagsasaka po dyan, ay nasanay na po yung kanilang mga paa na nagsusuot ng bota, ganito ganyan, di ba? Pero mas okay din po talaga na magbota sila para mas safety din po talaga. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. Mula kay Nelson Galvezo, yan, good morning Krishna, ang ganda ng view sa lugar nyo, kahit diyan ka lang muna gumawa ng content nyo, basta try mo upload araw-araw. God bless you, Dai Krishna, stay safe. Yung nga po, kahit doon lamang po siya mag-vlog, okay na okay po yan. Ang problema nga lang doon kung lagi siyang araw-araw doon, akyat baba, so napakahirap din po nun. Pero siguro yung plano ni Krishna, lalagyan po ng or ipaayos po yung kubo po nila doon para
may mapagstayhan ng kanyang mga magulang. So okay rin po yun para kahit papano kung andun siya is makapagstay po siya doon ng mga ilang araw. Then since may Starlink naman siya, so mas okay din para makapag-upload po siya palagi din po. Faye Joseph's gorgeous view of the mountains, a great place to unwind, watching from London, and no skip ads to support your YT channel. Oo nga po, talagang napaka-gorgeous po ng views po ng kanilang mountain at napakagandang lugar nga po para mag-unwind, magmuni-muni, mag-isip, di ba, mag-relax, di ba? Although nakakapagod nga po pag-akyat doon, pero pagdating sa taas talagang marirelax ka naman talaga at matatanggal talaga lahat ng stress mo sa ganda po ng tanawin. Makim Buhangin, laban lang ganda Chris, andito lang kami support sa iyo at mag-iingat ka lagi ng family mo, sarap buhay probinsya at dami ng agad tanim parents mo, gulay dyan sa bukid niyo. Opo, napakasipag kasi ng kanyang mga parents. Yung kanyang mama kahit na may sakit, umaakit pa rin doon para magtanim, diba? So talagang napakasipag po nila. Kaya nakakatuwa lamang din po na nakikita po natin na nagtutulungan din po sila sa kanilang sakahan, diba? Nakakatuwa lang po makita. Elsa Kurom, ganda talaga ng view dyan sa kabundukan sa mga tanim ng gulay nyo, Chris, na kahit malayo, sulit naman sa mga tanim ng gulay, fresh talaga. Ingat kayo mahusay family, nakakatuwa ang mama at papa mo, Chris, na more upload, ang sarap tumira dyan sa inyo. Puro mga green ang makikita, mga puno at mga pananim, lalo din sa lola mo, maganda rin doon. Opo, sa bukid kasi is talagang naka-preserve kasi yung doon, kagubatan doon, so hindi siya pwedeng galawin. So virgin forest kumbaga, so kung gagalawin mo, paniguradong may kalalagyan ka sa DNR. So kung magputol ka naman ng kahoy or kung ano pa man, is kailangan din po ng permit kung saan gamitin at pahirapan pa po yun. Kaya talagang na-preserve po yung mga doon, mga pananim, especially yung mga kahoy. Kaya yung paligid is talagang super green po, wala kang makikitang mga building. Usually sa mga building is nasa city kasi. So yung mga bukid is talagang sinadyang i-preserve po yan para sa mga kababayan po natin, mga katutubo na nakatira po doon. Juliet Baklaan, ganda naman dyan by Chris. Kita lahat ang tuktok na kasi just enjoy bonding with your parents and also helping them, such a wonderful experience. Yun nga po talagang tuktok na po yun, kaya kitang kita na po talaga yung buong kapaligiran. I believe merong video si MJ sa kanyang Facebook page, nasa baba po sila, tapos binidyo po niya kung saan po yung kanilang sakahan at talagang napakalayo po pala talaga at napakatuktok po pala talaga. Hazel Acero, presenta naman si Akits Langga Chris, hinahinay lang sa trabahoon sa bukid kay sobra kayong init dayon, mukalit lang og ulan, God bless uban sa tibok ni mong pamilya yan. So i-translate po natin into Tagalog. So presenta naman si ako Langga Chris na dahan-dahan lang sa trabaho sa bukid kasi sobrang init, tapos biglang umuulan. God bless sa lahat, sa buong pamilya mo. Ayan, yun nga po, totoo po yun. Talagang dito po ko sa Mindanao, especially sa Davao, yung napakainit po ngayon, tapos mamaya biglang umuulan, katulad po kahapon napakainit, tapos bigla na lamang pong umulan. So delikado din po yung ganun, di ba? Kasi nabilad ka sa araw tapos bigla kang mababasa sa ulan, so delikado din po iyon. Rowena Mendoza, ang ganda ng view dyan kapagawa ng dream house mo, beautiful Chris, na napakaganda ng tanawin, overlooking, God bless you and stay safe. Pwede naman siguro gawan po, hindi po dream house, siguro lang yung rest house or tambayan, yung mga light materials lang, kasi mahirap din po na maglagay doon ng dream house or magandang bahay, yung solid na bahay, kasi yung kanilang mga materialis mahirap pong dalhin po doon dahil nga po nasa tuktok ito ng bundok. So halimbawa mga semento, mga so mahirap siyang dalhin doon kasi talagang mahirapan talaga sila pa ulit-ulit eh. So pwede naman doon yung mga light materials lang, yung mga amakan, yung mga yero, mga magagaan na kahoy, yung parang rest house lang ba, yung tambayan lang talaga. Pero hindi talaga siya matatawag na dream house kasi malayo po talaga ito at mahihirapan po talaga sila. Ronelo, ayan, always magpasalamat sa Diyos araw-araw na pagbibigyan ng biyaya sa buong pamilya mo. Lagi mong tatandaan na ipanalangin mo rin yung mga naninira sa iyo na mabago ang kanilang puso at umiibig sa kapwa. Sabagat ito ang utos ng Diyos sa atin, ang ibigin ang kapwa na gaya ng ating sarili. Lagi kang magpatawad sa mga nagkakasala sa iyo, sa mga nagsasalita sa iyo ng masama. I-bless mo sila para mas lalo ka pang pagpalain ng Panginoong Diyos. We will always pray for your family and your safety. Jesus loves you. Ingatan nawa palagi kayo ng Panginoong Diyos. Yun naman po yung ginagawa ni Chris na Edab. Sabi nga po niya dati, di ba, na ayaw po niyang makasakit sa kapwa, kaya mas pinili po niyang manahimik. Sometimes medyo naiinis po siya pero hindi po talaga siya nagsasalita ng masama sa kapwa kasi alam po niya
yung feeling na nasasaktan po sa mga masasamang words kasi ramdam or danas na danas po niya yan. So yun nga, ipag-pray na lamang po yung mga bashers po na iyon na tumigil na po sila at maging maayos na po ang kanilang pag-iisip at mga puso para hindi na po sila mang-bash pa po kay Chris na. So anyway po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for na po.